Itong kalsadang ito ay isa sa mga talagang iconic na dinadaanan ng mga motorista. Itong dambuhalang bato sa ating likuran ang isa sa mga talagang dinarayo ng mga turista dito sa kalsada. Nag-uugnay dun sa may Badya, papunta dun sa may Mantalongon. Tingnan nyo, napakasimple lang. Tignan nyo yung mga sayote dito na sa gilid lang ng kalsada. Ang lakas oh. Ilang kilo yan, kuya? Ay, grabe. Ilan po? 200 kilo. Ang lamig. Bumotor tayo sa taas ng bundok. Wala tayong makita. Nakakatawa naman to. So dito tayo pupunta mga kapo, yung tinapyas na bundok. Samahan niyo muli ako sa isang masayang adventure dahil ipapasyal ko ulit kayo sa isa sa pinakamagandang kalsada meron ng probinsya ng Cebu. Isang magandang araw sa inyo mga kapo at welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At narito ulit tayo dito sa Sugbo, sa may Central Visayas. Isang mabilisang gala lang yung gagawin natin. Samahan nyo muli ako mga kapo dahil ipapasyal ko kayo ulit dito sa may Mantalongon. Binabaybay natin itong Badyan, Mantalongon, Dalaget Road at patungo tayo sa Little Baguio dito sa mismong Mantalongon. So malamig dito mga kapo at unti-unti ko na pong nararamdaman yung klima dito sa mismong Dalaget. At sana makisama yung panahon para makapagpalipad tayo ng drone ng maayos. Ito na yung kurbada mga kapo. Wow. You know? Wow, tignan nyo to. Ang ganda ng spot na to. Tingnan nyo itong dinadaanan natin ngayon oh. Wow, napakaganda oh. Ito ang isa sa mga pinabalik-balikan ko dito sa Mantalongon. Tingnan nyo yung kalsada mga kapo oh. Tingnan nyo naman yung kurbadahan. Bumisita lang po tayo ng mabilis at nagrenta po tayo ng motor. Sa halagang 700 pesos itong nirentahan nating Yamaha Pasio. Ay may enjoy nyo na itong pagbisita ninyo sa probinsya ng Cebu. Ito yung isa sa mga spot na madadaanan ninyo. Tingnan nyo itong tinatawag nilang, ayan, paling-paling. So napahinto tayo dito sa kalsadahan, galing tayo sa may Dalaget at papunta tayo dun sa may Mantalongon at dadaanan natin. Ito yung isa sa mga dinadayong rock formation o kalsadahan dito sa kanilang lugar. Mistulang tinabas ito upang makadaan itong napakagandang kalsadahan. Tinatawag nila itong paling-paling sa kanilang local dialect na ibig sabihin sa Tagalog, paliko o liko. Ito yung isa sa mga talagang madadaanan yung tanawin kung pupunta kayo dun sa may Mantalongon. Napakaganda ng kalsadahan dito, napakataas ng lugar na ito, kaya mapapansin nyo, kitang-kita na natin yung mga ulap at yung mga, ayun, may fog na dun sa may unahan. Napakataas ng lugar na ito dahil dito matatagpuan yung highest point dito sa probinsya ng Cebu. Sa tuwing napapadaan ako, talagang na-amaze ako at ayun, ang ganda ng tinatawag nila ditong paling-paling. Madadaanan nyo din to kapag pupunta kayo ng Mantalongon. Lamig talaga dito sa lugar ng Mantalongon. Tingnan nyo yung kalsada oh. Solong-solo na naman natin. Napakasarap magmotor naman dito sa lugar nila. Wow oh. Makakakita na tayo dito ng mga pine trees, palatandaan na palapit na tayo ng palapit sa kanilang Little Baguio. Ay ito, hindi pa rin pala naayos tong putol na kalsada na to.
Paakit tayo ng paakit ulit. Medyo hirap yung ating alaga ngayon na si Pasyo. Kaya mo yan, Pasyo. Wow, talagang matitindi talaga yung mga kurbadahan dito. Kaya mag-iingat kayo dahil bukod sa sobrang tindi ng mga kurbadahan dito, may mga basa, may mga buhangin, may mga bato, at may mga lumot. Ito, meron na naman tayo nakikita dito. Yan, mga rock formation. Tignan nyo, ang ganda oh. Wow. Tapos may kuweba dun sa may tignan nyo yung kuweba. Parang may butas na nagmimistulang kuweba yung parte ng bundok na to. Grabe yung mga rock formation dun sa taas oh. Medyo delikado ito kapag nagbabagsakan yung mga bato katulad niyan. At ito yung mga talagang makikita nyo sa kalsadahan. Malapit na tayo sa mismong pinakabayan ng Mantalongon. Nandito na tayo sa pinaka-arko. Meron ditong nakalagay, "Welcome to Barangay Mantalongon." Welcome to Barangay Mantalongon, Dalagit, Cebu. Ayan oh, wow. Summer capital of Cebu. Tapos dun sa may kabila may nakalagay na Vegetable Basket of Cebu. Dito naman tayo. Dito tayo sa unahan. Malapit na tayo sa pinakabayan ng Mantalongon. Tingnan nyo yung mga nakatanim na gulay sa may taktok oh. Grabe yung kurbada oh. Boom. Sana hindi ito medyo delikado tong parte ng kurbadahan na ito. Gumuho yung kalsada. Nung kasama ko si Kapo Unico, dito kami nagstay mga kapo. Mura lang yan dyan. Ayun sa Artels Inn. Ito na, malapit na tayo sa pinakabayan ng Mantalongon. Alright. Tayo. Ito na mga kapo, yung bayan ng Mantalongon. Napakasimple lang, di ba? Meron kayong makikita dito mga Emily Villar. Tapos ayun, may mga kainan din dito. Napakasimple lang oh. Tapos yung klima, bagyong-bagyo na. Napaka lang oh, di ba? Ang daming mga nakamotor dito, oh. Di ba? Oh. Wow. Tayo sa unahan. Wow. Kung pupunta kayo ng Osmeña Peak, dun sa may highest point, dito sa mismong sinasabi kong Lenny's Choice Bake Shop, dito po kayo kakaliwa. Pero dahil pupunta tayo dito sa ating destination, dito po tayo dediretso. So hindi tayo aakyat dun sa may Badyan. Dito po tayo dadaan mga kapo. Let's go. Tingnan nyo to. Grabe ang lamig. Grabe ang lamig. Yung lamig ng klima dito sa mismong lugar nila. Ito yung talagang babalik at babalikan nyo kapag napuntahan nyo tong lugar na to. Hindi ako magtataka kung talagang maging favorite nyo rin tong Mantalongon, dahil dito nyo makikita yung mga chocolate kisses ng Cebu. Tignan nyo yung fog oh. Wow. Tignan nyo sa gilid ng kalsada. Ang daming mga nakatanim na mga gulay oh. Mga pecha yata yan, mga cabbage. Tignan nyo, gigilid tayo para makita nyo. Tingnan nyo sa mismong parte ng kalsadang ito, nakatanim yung mga gulay. Kapag hinarvest nila itong mga gulay, nilalagay nila ito sa napakalaking basket, tapos dinadala nila dun sa mismong Mantalongan Public Market. Tingnan nyo yung yung spring onion, no?
Wow, nag-uumpisa pa lang po tayo makakita ng mga gulay dito sa Mantalongon. At maya-maya baka makakita tayo ng mga talagang sobrang daming mga taniman ng gulay. Kailangan natin magdahan-dahan dahil may nakikita akong malayuter na kalsada. Tingnan nyo, ang taas natin, oh. Tingnan nyo, ang taas natin, oh. Nakikita nyo yung bundok sa baba. Mas mataas tayo sa bundok ngayon. Tingnan nyo yung dinadaanan natin, oh. Ang lakas ng hangin. Ayan na yung mga ulap. Wow! Tingnan nyo, ang taas natin. Grabe yung lugar na to. Napaka-solid talaga dito. Grabe. Tingnan nyo, oh. Okay tayo dito. Oo. Taas ng lugar na to, oh. Tignan nyo yung mga tanim doon sa may baba, oh. Ang taas natin. Tapos sa sobrang taas ng lugar na to, oh, hindi na natin makita yung tuktok. Meron ditong yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga tanim na mga gulay, yung mga repolyo, cabbage, nilalagay dyan. Tapos kinukumpul-kumpul nila. Wow. Ayong hapon. Ganda. Bagong harvest po? Saan po nakatanim yan? Dito sa bundok? Sa isang basket po, ilang kilo yan ay? Te? 100 plus. So magkano naman po ang benta nyo sa isang per kilo niyan? 21. Wow. Grabe. Tapos kapag nabenta na doon sa may public market, saan po yan dinadala? Sa buong Cebu. Tingnan nyo, oh, fresh na fresh. Wow, galing. Ali po yan? Bigay namin. Ay, ganon. Ganito, yan din yon. Ano pong tawag? Cabbage. Wow. Lamig, ha? Kapag sa sobrang dami, ano pong ginagawa nyo dito? Gawing lumpia. Lumpia. Bukod sa cabbage, ano pang mga tinatanim nyo po? Repolyo. Po? Sayote, repolyo. Sibuyas. Grabe, ang dami, oh. Taga saan ka? Manila po. Manila. Tapos nakarating ka dito sa ano? Opo. May kamag-anak ka dito? Wala po, nagmotor lang. May pupuntahan po ako dito sa may Badian Highland. Sa sobrang dami nito, na hindi ba kayo nabubulukan nito? Hindi, kasi pag mayroong manghingi, bigyan natin. Binibigyan nyo. Tapos ito na rin yung ulam nila. Inuulam talaga nila. Masarap to. Lagyan mo lang ng patis tuyo. Wow. Sibuyas. Oh, galing. Tapos ano pa? Igigisa mo. Igigisa to. Ang ganda, oh. Pag mayroon kang baboy, yung karning baboy, ano mo, lagay mo ito. Paano po yan dadalhin doon? Ano sa pedicab. Sa pet. Po? Tricycle. Tricycle. Dito yan. Ito. Ang galing, ha? Kaya niyang bitbitin yan? Kaya. Oh? Kaya, magkabilaan yan eh. Ganun. Hindi ba hirap o mahirap? Kasi kung sabi nyo, kung tig 1 kilo at tig 100, 100. Hindi ba nahihirapan sa pag-drive yun? Ang galing. Ay, grabe, ang lakas ng hangin. Kailangan natin magdahan-dahan. Boom. Tatangay tayo ng hangin, oh. Okay naman sa mga kitang-kita nyo naman sa mga dahon kung gaano kalakas yung hangin ngayon. Ayan. Ay, grabe. Tatangay ng hangin yung motor na gamit natin. Dahon! Pasyo! 30! Grabe, durog yung motor natin ngayon. Hindi makaahon, ah. Ito, meron pa ditong yan. Oh, meron ditong yan. Yung mga hinahanda nila. Meron po. Bigyan natin sila ng sticker. Ayan, bigyan natin yung mga masisipag na magsasaka dito. Ang galing, ha? Ito po, bigyan ko po kayo sticker.
Ito po. Kaway naman kayo dyan, naka-record po ito. Ayan, shoutout po sa mga taga Mantalongon dito. Napakalupit oh, tignan nyo yung inaano na. Ito po, pamigay nyo na rin po sa iba. Sige po, salamat po. Dediretso na po akong badyan. Salamat po. Tara, punta tayo doon. Tignan nyo yung bundok. Thank you po. Ito na. Ay. Dito, meron ditong sayote oh. Tignan nyo. Nasa gilid lang. Napakasimple lang oh. Tignan nyo yung mga sayote dito, nasa gilid lang ng kalsada. Meron pa dito mga nakatanim. At ayun na yung mga ulap oh. Kaya nagkakaambon kasi dala po ng mga ulap yan, pero wala po talagang ambon dito sa lugar. Ganito po talaga dito sa lugar ng Mantalongon, papuntang Badyan or vice versa kung pupunta kayo. Ayan. Ayan oh. Yung mga nagkakarga dito, ang dami oh. May mga cabbage. Ayan, ang dami. Tingnan nyo kung paano nila binubuhat oh. Ang galing. Tingnan nyo oh. Ay, grabe. Ang lakas oh. Ilang kilo yan, kuya? Ay, grabe. Ilan po? 200 kilo. Ang taas nito oh. Tignan nyo tong mga cabbage oh, nasa gilid lang. Okay lang yan sa gilid, te? Hindi yan na ano? Galing oh, tingnan nyo, nasa gilid lang yung cabbage. Asan po yung mga taniman nito? Nasa taas. Tingnan nyo. Ilocos, no? Ilocos ka? Ang lakas ni kuya oh. Estimate, ito to yung pinapasan ni kuya, ilang kilo? Oo nga eh, lakas oh. Lakas nga eh. Ano, nasa 180. Grabe. Ang dami talagang gulay dito sa Mantalongon oh. Galing. Dito sa gilid ng kalsada napahinto tayo dahil nakikita nyo yung mga parang pulo-pulo mga nakatanim na mga gulay. So ito yung mga ginagawa ng mga taga Mantalongon dito sa may probinsya ng Cebu kung paano sila nagtatanim. Halos nasa taas ng kabundukan, lalong-lalo na dito mga kapo. Ayan oh. Tingnan nyo kung gaano kadami. Akalain nyo yun? Sa ganitong estado pala nila hinahango ang mga gulay dito sa Mantalongon. Isipin nyo kung gaano kahirap nilang binababa mano-mano yung mga ganong kadaming mga gulay sa itaas ng bundok. Nakita nyo naman kung gaano kahirap nilang mano-manong inaakyat yung mga na-harvest nilang gulay. Meron pa dito oh. Wow, ang dami. Ito mga ano to, repolyo na, pechay. Grabe. Meron dito. At purong fog na yung nandito. Dito pala nakatanim sa mismong mga bundok na to yung mga gulay. Nyo dito sa may gilid oh. Wow. Nasa gilid lang. Zero visibility na mga kapo. Ang lamig. Ay grabe, nahangin ako. Nagmamotor tayo sa taas ng bundok. Wala tayong makita. Nakakatawa naman to. Ay wow. Ay wow, ang ganda ng spot na to. Grabe. Yun oh, nakikita nyo ba yung mga ulap? Wow, ang lamig. The best dito. Ang sarap. The best. Woo! Wow, nagtignan nyo ito. Sarap naman dito sa lugar nila. Wow.
The best talaga tong Mantalongon. Ito yung pinaka-paboritong lugar ko dito sa Cebu. Tignan nyo! The best! Ayun, may nagbabasketball pa. Ay, pakasarap ng buhay nila. Ganda talaga dito. Wow! Grabe yung fog, oh. Ah! Ay, grabe! Ang lamig! Tapos na sila, oh. Tapos na sila mag-harvest. Hapon na kasi. Nandito yung mga pinagbalatan ng mga na-harvest nilang mga repolyo, cabbage dun sa taas. Yan, oh. Wow. Nakaka-relax yung mga ganitong pagkakataon sa buhay ng isang rider. Sa haba ng biyahe papunta dito, nakakawala ng pagod yung makakakita ka ng mga ganitong tanawin. Sa likod nitong paraisong ating dinadaanan ay unti-unti nang sumisilip yung ating pakay dito sa probinsya ng Cebu. Napakaganda dito. Tingnan nyo yung kung gaano kalalim to. Ito na yung isa sa mga destination na babalikan natin. Ito yung tinatawag nilang Queen's Cut. Tingnan nyo naman kung paano yung pagkakahati ng bundok na to. Ang ganda, kurbada, tapos biglang wow! Narito na tayo kung saan bumiyahe tayo mula dun sa may Lapu-Lapu City at narating na natin pagkalipas ng halos 3 oras itong tinatawag nilang Queen's Cut. Itong tinatawag nilang Queen's Cut na nasa kalagitnaan ng Badyan at Mantalongon. Kamangha-mangha talaga yung tanawin dito at napakaganda ng kalsadahan. Nagmimistulang bitukang manok ito dito sa rehiyon ng Central Visayas. Papakita ko sa inyo kung anong itsura nitong tinatawag nilang Queen's Cut. Dito sa itaas na bahagi ng kalsadang tinatawag nilang Queen's Cut, itong kalsadang ito ay isa sa mga talagang dinadaanan ng mga motorista. Kung mapapansin nyo naman itong dambuhalang bato sa ating likuran ang isa sa mga iconic at talagang dinarayo ng mga turista dito sa kalsada. Nag-uugnay dun sa may Badyan, papunta dun sa may Mantalongon. Yung unang pagdaan natin dito ay hindi pa halos tapos yung pagkakasimento, pero kita nyo naman halos ayan patapos na yung tinatawag na bakod. Dito, kapansin-pansin na rin yung bagong gawang mga railing na kung saan nagpo-protekta sa mga motorista, lalong-lalo na kung galing kayo dun sa may Mantalongon dahil sobrang bulusok nito. At pagdating dito sa mismong kurbada ng Queen's Cut, talagang napakatarik at dediretso yan dun sa may ibaba. Hindi siya typical na kalsada na kukurba lang. Meron siya parang kukurb, tapos aangat, tapos sa may bababa. So, napakadelikado ng kurbadang ito. Kaya sa lahat ng magagawi dito sa parte ng kalsadahan galing sa Badyan at sa may
Mantalongon. Yung Queen's Cut na to, kapag ka madadaanan nyo, kailangan nyo ng iba yung pag-iingat. At dito naman sa mismong kurbada, matatanaw ninyo itong napakagandang pagkakahiwa ng bundok na nagmimistulang. Grabe, napakaganda ng tanawin dito. Ito yung talagang binabalik-balikan ko. Marahil babalik-balikan nyo rin kapag nakita nyo ito ng personal. Okay pa yung pabulusok ng kalsadang ito, kaya tignan nyo, nag-aalalay tayo sa pagtakbo. Pero pagtapos natin pagdaanan yung pinagbiyak na bundok, tingnan nyo, ang ganda ng mga rock formation dito. Ito, ngayon ko lang to napansin. So dito tayo pupunta mga kapo, yung tinapyas na bundok. Hindi namin ito napansin ni Kapo Unico nung dumaan kami dito. Kaya sabi ko babalikan ko to. Ito na yung panahon na babalikan ko tong tinatawag nilang Bajan Tops. Yan, alright. Kuya, pwedeng ipunta yung motor doon? Pwede? Sige, salamat. So tingnan natin. Ayan o. Oh, grabe. Makakaahon kaya motor natin dito mamaya. Ayan o. Mabato. Yari tayo nito mamaya pag ahon. Sige, Kapo. Alright. Ayun na. Ito na. So, kailangan na natin magdahan-dahan dahil nararamdaman ko ng ayan. Binaba ko na po yung ating dalawang paa dahil medyo delikado tong parte ng pinupuntahan natin. Grabe to. Yan o, binababa na natin ang ating dalawang paa. Kasi sobrang gaan itong motor natin ngayon. Alright. Yan. Medyo nag-gradual na yung bulusok ng off-road na to. Ayan, yan, alright. So ito, ahon na to. Nasa gilid lang tayo ng kalsada. Ito, ahon na. Kayanin mo, Fasyo. Medyo matarik to, Kailangan mong kayanin to, Fasyo. Kailangan, bubuelo lang ako. Woo! Alright. Game. Yan. Yan, kayanin mo, Fasyo. Pinang off-road. Alo, sige. Woo! Ito na. Grabe, flat area lang itong kinatatayuan natin ngayon, no? Ano bang makikita natin dito? Ay, ang ganda. Dito sa Central Visayas sa probinsya ng Cebu, may lugar dito na aakalain mo may tinataglay na paraiso. Ito ang tinatawag nilang Top of Bajan Highland. Sa ganda ng overlooking dito at hindi makapigil hiningang tanawin, talaga namang mamamangha na lang kayo sa inyong masisilayan. So may mga nagka-camping na ba dito? Nakakita ko ng mga bato-bato dito. Parang pinag-campingan na nila dito. Attention! Bawal maglabay-labay og bato kay naay nag-work sa ubos. So tatagalugin ko na po. Bawal pong magbato ng bato
sa ibaba kasi may mga nagtatrabaho daw po dun. So hanggang tingin lang po tayo dito. Tignan nyo yung kabuuang overlooking ng Badyan. Ito ang mga rason kung bakit nasabi ko ang kalsadahan ng Badyan Mantalongon ang pinakapaborito kong lugar sa probinsya ng Cebu. Bukod sa talagang malaparaisong tanawin, dito nyo mararamdaman ang kakaibang lamig ng klima. Sinabayan pa ito ng kakaibang life experience dahil sa sobrang ganda ng lugar.